kabayan, halos kalahating oras mong lalakbayin patungong Villa Floresta. Ang Villa Floresta, ang isa sa pinakamalayong barangay sa lungsod ng San Jose. Ito yung papasok sa Villa Floresta kami sa bukana ng pag-akyat sa barangay Villa Floresta. Kung makikita nyo, wala nang sementadong kalsada sa lugar na ito. Puro rough road na ang madadaanan natin. Sa kalagitnaan ng aking paglalakbay, may nakita akong mga batang naglalakad papasok ng eskwelahan. Ayan sila. Good morning! Ito ang tahanan ng batang si Jobilin. Mula sa Barakbak, maglalakad si Jobilin patungong sentro upang makapasok ng mahigit 1 oras sa araw-araw. Halos 1 oras at kalahating maglalakad si Jobilin para siya ay makapasok sa eskwelahan. Pagdating sa school, magsisimula na ang flag racing. Magsisimula na ang flag racing nang dumating kami sa paaralan ng Villa Floresta Elementary School. Pansin-pansin, payak lang ang kanilang flag racing ceremony. Hindi katulad ng ibang eskwelahan na may malakas na tunog, may malakas na pag-awit, at may malakas na mikrofon. Napansin ko din na may isang mag-aaral na dala niya ang kanyang bunsong kapatid pagkat walang mag-aalaga dito. Abala daw ang kanyang mga magulang sa paghahanap ng lugar. Jobilin, bakit ka nag-aaral? Para makatulong sa mga magulang. Anong pangarap mo paglaki mo? Magiging teacher. Bakit? Para makatulong sa mga bata hindi makapag-aral. Di ba taga-sityo Barakbak ka? Yes. Paano ka nakakapasok? Naglalakad ko. Naglalakad ka. So, anong oras ka umaalis sa inyo? Alas 6. Anong oras ka nakakain? Alas 7 po. Hindi ka ba nahihirapan? Nahihirapan po. O bakit nagtsatsaga ka mag-aaral? Para makatulong sa mga bata. Kumain ka ba ngayon? Isa. Pumapasok ka ba lagi? Laging may baon? Isa. Anong baon mo? Kanin sir po. Kapag minsan sir kami. Kamote. Ayan. May ulam ka ba? Pagkanin ng ulam baon mo? Wala sir. Kung minsan lang po. Kung makakausap mo si Mayor, ano ang hihiling mo sa kanya? Ang hihingin ko po sa kanya. Pagkalooban na po kami ng maraming mga libro. Para makapagpatulong po kami ng pag-aaral. Unang-una si Jubilee mabait, masipag. Hindi po talaga uma-absent yan. Minsan nga po kahit bumabagyo pumasok yan. Dalawa sila nung sister niya. The rest po, lahat ma-absent na pero siya pumapasok pa rin. At saka minsan siya ang pinag-awapan ng susi. Kasi siya ang pinakaunang dumarating dito. Minsan lang po siya sa akin. Masipag po silang pumasok. Silang magkapatid. Magaling din po yun si Jubilee. Last year, grade 2 siya sa sitio Patulosong Primary. Siya ang first Bait naman. Pag inutusan,
Kapag ka po sa pagpasok po ba niya, nakakapasok po ba siya ng regular o minsan po tinatamad siya? Nakakapasok kami. Masipag naman po siya mag-aral. Yes. Ano pa pong masasabi niyo tungkol kay Joby? Yung masabi ko sa kanya, ipag-try niya yung pag-aaral niya. Para may ano naman siyang, para siya lang naman ang talagang ano naman sa kanya. Eh, kung gusto niyang mag-aral, hanggat nakakaya, kung gusto niyang mag-aral, mag-aral siya. Okay. Magsakripisyo kung walang pang ano sa kanya, hindi maghanap buhay para may pangtustos sa kanyang pag-aaral. Pag ginagawa natin. Pagka-graduate po ba ng elementary ni Jovelyn, ano pong plano niyo para sa kanya? Kung gusto magsipag siyang mag-aral sa first year, eh kung kaya lang namin matustusan ang kanyang pag-aaral, ano na namin, mag-aaral siya. Sasabi ko kung gusto lang naman ng mga bata, di pagsikapan nila. Ganun. Pagsikapan nila, sikapan nilang pag-aralin hanggat gusto niya, hanggat sa abot ng kanyang Sa aking pananatili sa Villa Floresta Elementary School, nagkaroon ako ng pagkakataong makilala si Charles, ang batang graduate din ng elementarya sa paaralang ito, at ngayon ay kasalukuyang nag-aaral sa Central Luzon Po ay State University. naglalakad ng hagat hapon para makapasok sa school kahit po malayo. Pinagtsatsagaan po namin ng lakad para pasok. At kahit po wala kaming baon, pasok po kami kahit kanin lang